nandito na naman tayo para ipagpatuloy nating alamin kung ano-ano nga ba yung mga ibang signs na hindi na tayo mahalaga sa ating partner. So, sa aking nakaraan na video, meron tayong napag-usapan doon na 5 signs. So, ito naman ngayon is ating alamin din yung mga iba pang signs na hindi na tayo mahalaga sa ating partner. So, ang number 1 is yung hindi na nila sineshare ang kanilang dreams sa atin. Yung he no longer share his dreams and plans with you. Kasi alam naman natin, one of the most beautiful things about being in love is dreaming together. Hindi ba? Do you agree? Because yung both of you is you plan your futures, discuss your goals, and imagine what life might hold you both. Hindi ba? Ang sarap-sarap na pag-usapan ninyo, yung magiging kinabukasan ninyo, or kung ano yung mga plans ninyo together. Pero, what if dumating na yung time na bigla na lang siyang hindi na nag-o-open sa'yo, hindi na niya sinasabi kung ano yung plans niya, is isa na signs na wala ka na sa kanyang buhay, hindi ba? Yung biglang nag-change na siya, yung parang wala na, hindi ka na mahalaga sa kanyang buhay, wala ka na sa kanyang plano, hindi ba? So this change can be incredibly painful sa atin kasi nung una is napag-usapan yung nating dalawa, you shared your futures and dreams, tapos bigla na lang siyang magbago na wala na yung hindi na niya sineshare ang kanyang dreams sa'yo. Okay? So, ang next signs na hindi ka na mahal ng iyong boyfriend or wala ka na sa kanyang buhay is yung he stop about asking your day. Kasi 'di ba kung mahal ka ng boyfriend mo is laging niyang kinukumusta yung inaalam yung kumusta yung araw mo, yung parang pinaparamdam niya sa'yo na concern siya, o yung kinukumusta, lalo kung alam niya na busy ka sa work, hindi ba? After ng work mo, kumusta ka, kumusta yung trabaho mo, yung mararamdaman mo yung concern niya sa'yo, lagi niyang inaalam. Kasi when you are in love, diba, yung interesado ka na malaman kung ano yung ginagawa ng iyong partner sa buong araw. Hindi ba yung kung okay ba siya, lahat-lahat, hindi ba? Yung pinaparamdam mo na concern ka sa kanya. Pero kung bigla na lang yung boyfriend mo is hindi kanya kinukumusta, magtataka ka na lang, hindi ba? Bakit ganyan siya? Bakit biglang nag-iba ang kanyang mood or nag-iba ang kanyang pakikitungo sa'yo? Dati-rati naman is kinukumusta kanya, lagi na alam kung kumusta yung araw mo. So, pero kung hindi ka na mahal, kung nawala na yung love ng partner mo, is hindi na niya magagawa yung dati niyang ginagawa sa iyo. Okay? So, yeah, next is parang number 3 is he avoid yung future plan. Okay. Planning for a future together is a significant part of being in a committed relationship. Hindi ba? Yung kasi kaya nga nagmamahalan kayo kasi nagplaplano kayo ng inyong kinabukasan, hindi ba? Pero kung halimbawa paano ba to? Pero kung halimbawa yung partner mo na is he start avoiding these discussions, kung dati lagi nagdi-discuss kayo about your future plans, when your partner stop or
nag-avoid na siya na pag-usapan yung future nyo together, then isa na yan na signs na wala ka na sa kanyang future, yung hindi ka na mahalaga, hindi ka na niya love, hindi ba? Kung dati-rati is sinasabi niya, gusto kong bumili tayo ng ano ganito. He always choose the words we, pero bigla na lang na wala na, hindi mo na maririnig sa kanya yan. So of course, alam na natin kung ganun ang nangyaring situation is alam na natin na na siguro nawala ng kanyang love sa atin. Okay? If your partner is avoiding future oriented na conversation, then it might indicate that wala na yung kanyang love sa iyo. Okay? So, pero tulad ng lagi kong sinasabi is communication is always the key. Pag-usapan lagi kung ano man yung nararamdaman mo, i-open mo din sa kanya. Pero kung ganyan na lagi ka na, ganyan yung lagi niyang pinapakita sa iyo, wala na yung alam mo na wala na yung kanyang love sa iyo. Okay? So, ang para sa akin din is number 4 na signs na na-fall out of love na yung guy sa'yo is yung nagiging super secretive, yung super na sekreto na niya sa kanyang phone. Kumbaga parang kung noon is open ang kanyang phone na pwede mong gamitin, tapos okay lang sa kanya na alamin mo kung ano yung nagme-message sa kanya, kung ano yung pinopost niya sa mga social media, yung mga ganan-ganan bagay, pero bigla na lang na nag-iba yung halimbawa meron siyang kausap, pupunta siya sa kabila, or pag meron siyang yung ayaw niyang sisilipin mo kung sino yung kausap niya or sino yung ka-text niya. Kumbaga parang napaka-sekreto na niya about sa kanyang phone. Ang worst thing is kung dati-rati naman is walang password ang kanyang phone, tapos bigla na lang na makikita mo na may password na ang kanyang phone. Of course, nakakaduda na yan. Alam na natin na meron siyang itinatago sa iyo. So, isa na yan na umpisa na nawawala na ang kanyang love sa iyo. Kasi di ba when your partner or when we are in love is usually open ang ating phone, hindi ba? Yung kung wala kang tinatago, hayaan mo na okay lang, sige, open ang iyong phone. Kahit buksan niya, makikita niya kung sino yung mga nagte-text sa'yo or kung sino-sino yung mga kausap mo is okay lang, hindi ba? But when feelings change, you might notice your partner becoming more secretive sa kanyang phone. So, pagdududahan mo na yung ganyan, hindi ba? Pero, tanungin mo, bakit noon is ganyan? Bakit ngayon is super sekreto na niya sa kanyang phone, hindi ba? Pero, again, sabi ko nga, don't jump into negative conclusion. Okay? Pero kung man is alam mo naman meron yung sabi nilang instinct. Okay. Pero ang pinaka last na sign sa akin na hindi ka na mahal ng iyong boyfriend or nawawala na ang kanyang love sa iyo is yung hindi na siya nag-e-effort na resolbahin kung ano man yung misunderstanding yung dalawa. Yung he no longer make an effort to resolve any conflicts sa inyong dalawa. Kasi in any relationship naman is hindi talaga maiwasan niya magkaroon kayo ng misunderstanding, pero it's how you handle these conflicts that truly matters. Hindi ba? Pero pero when your partner is in love is kahit naman tayo
kung mahal natin ang ating boyfriend, di ba, is we are willing to work to we are willing to work na resolbahin kung ano man yung di natin pagkukunawaan, kung ano man yung pinagawayan nating dalawa, hindi ba? Or kasi hindi talaga maiwasan, walang perfect na relationship na yung hindi kayo nag-aaway, hindi ba? Kasi healthy naman at saka normal yung minsan hindi kayo na meron mga away-away kahit nga sa mag-asawa, hindi ba? Pero kung mapansin mo na parang pinababayaan ka niya o hindi siya nag-e-effort na resolbahin kung ano yung mga away ninyo, is wala na, isa na rin yan na signs na nag-change na ang kanyang feeling sa'yo. The worst thing is baka nawala na ang kanyang love sa'yo. Yung hinahayaan ka niya, yung hindi na siya interesado na ayusin kung ano man yung pinag-awayan ninyo, diba? So kung halimbawa ganyan na yung nangyari, hindi na sosolve ang pinag-aawayan ninyo, so magre-resulta yan sa hiwalayan, hindi ba? So sa isang relationship talaga is mahalaga na pag-usapan. Kung halimbawa galit yung boyfriend mo na or antayin mo muna na mag-cool down siya bago mo siya kausapin. Pero kung ini-ignore ka or is para sa akin is isang signs yan na hindi ka na mahalaga sa kanya, hindi ba? Yung hinahayaan ka na niya na magalit, hindi na niya inaayos kung ano man yung misunderstanding din yung dalawa. So, di ba? Ang sarap magmahal, ang sarap yung may nagmamahal sa atin, 'di ba? Pero nakakadurog ng puso din kung dumating na sa point na maramdaman natin na hindi na tayo mahalaga sa taong ating minamahal. Nakakasakit 'yan, hindi ba? Pero tulad nga ng sabi nila, walang forever daw. So, kung dumating sa point na ganyan yung kahantungan ng iyong relationship, is try to move on. Try to move on na lang. Accept yung ano man yung nangyari sa iyong relationship. At saka kailangan magiging strong ka to handle everything. So, once again guys, thanks for watching. Please do like and subscribe. So, bye guys. Thank you. Thanks for watching. Bye.